أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لك الحمد للإسلام ولك الحمد للإيمان ولك الحمد على ما قضيتنا وعلى ما أعطيتنا يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا. الحمد لله على كل شيء amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, actually ang ating topic ngayon is tafsir. Pero dahil sa maraming nag-request kung ano daw ang patungkol sa araw na ito, itong araw ng Ashura, so siguro marapat din siguro na ito ang maging ating diskusyon, ating maging talakayan ngayong gabi, sapagkat ito ay napakamaraming aral na ating mapupulot. Pangalawa ay pangkasalukuyan na kung saan tayo ngayon ay nandirito sa mga araw na ito. Lalong-lalo na yung nagsimula sila na nag-ayuno Thursday ngayon, di ba? Okay? Yung may nag-ayuno ngayon ng Thursday, itutuloy niya bukas ng Friday at hanggang sa Saturday. Ganon din yung magsisimula bukas, mag-aayuno siya hanggang sa Saturday. Pwede rin yun. Hadith yun ng propeta sallallahu alaihi wasallam na in fact yun yung nasabi niya na pag inabutan pa niya ang isang taon na hindi pa siya nabawian ng buhay, ay gagawin niya ang pag-aayuno sa Ashura na hindi lang single day, kundi bagkos the day after Ashura. So ibig sabihin 2 days niya gagawin. At pwede rin tayo yung mag-aayuno sa Saturday hanggang sa Monday, 2 days lang yun. Lahat ito inshallah tatalakayin natin. Pero bago pa man yan, kunin natin ano ang mga kaganapan at ano ang kahalagaan ng araw na ito. Tayo kasi ay lahat ng ating mga doktrina, paniniwala, gawain, ay ito ay meron tayong mga basihan. We have the basis and we have the proofs kung paano natin gawin ang isang ritual o pagsamba sa Allah. Ang ating paniniwala ay hindi basta mga kathang isip o nakikita natin o nakikigaya tayo. Datapwat tayo ay sami'na wa ata'na. Narinig namin at sinunod namin. Sino yun? Si Propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wasalam. So, we would like to invite you and join us. Of course, kung sino rin yung mga gising pa dyan sa Pilipinas. Magandang umaga dyan ngayon sa inyo na habang kung sino pa yung magpapatuloy sa pagpa-fasting, samantalahin natin ang mga gabing ito para kapulutan natin ang aral. At naway hinihiling natin sa Allah na biyayaan niya tayo, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin ang ating mga mabubuting gawain at lalo na tanggapin tayo sa paraiso. Allahumma amin, kasama pati ang ating mga mahal sa buhay at lalo na ang ating mga magulang. Okay. Ano nga ba itong topic natin ngayon? Yawmu Ashura. Yawm Ashura. Limada sumiyat Yawmu Ashura. Bakit siya tinawag na araw ng Ashura? Hindi ko alam sa Maranao. Tunay Maranao giyang gaya gawi Ashura. Kanabagyan so ka pamagarwak. Giya? Dinda. Banda gitu sokwan. Anyway, sa mga Maranao, mayroon din silang mga dati na mga gawain noon. So kapamagarwak, yun yung parang yung namatay yung mga kamag-anak mo. Tapos ay parang araw na nagdiriwang ka bilang pag-aalaala sa kanila at nagbibigayan ng pagkain.
So yun ay ipinagbawal na, although alam natin na mabuting gawain yun, di ba? Nagkakalapitan ng magkakamag-anak, nakakakain ng sinuman, kung sinong gusto natin pakainin sa ating mga kamag-anak at mga nangangailangan. Pero hindi kasi ang basihan natin sa paggawa ng mabuting gawain ay kung ano yung nakikita natin na isip natin na yun ang tama. O di kaya ay yun ang nararamdaman natin. Kasi ang Islam, hindi ito relihiyon na bugso ng puso o pagsunod sa emosyon o mga katang-isip o talino. Datapwat ang Islam ay al-Islam huwa dinun istislamu lillah biwahdaniyatihi. Ito yung tunay na pagtalima at pagsunod at pagsuko sa kung ano ang itinalaga at sinabi ng Allah sa Quran, at ganun din kung paano ito isinagawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. So that's it. Final na yun. So susundin natin si Propeta Muhammad. Paano siya nabuhay, paano siya sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang dahilan kung bakit si Propeta Muhammad ay ipinadala sa sangkatauhan. Do you have any idea why Prophet Muhammad was sent to humanity, not only as a prophet to the Muslims itself, but he was sent to the whole humanity, all mankind. In fact, in another verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. You're playing basketball dyan. Nasya kya? Focus. Ha? Di man mapaparwali mga yun, ya? O, di ba? Ano yun? Ano yung sinabi ko kanina? To all human. Okay. Very good. Hindi kita papagalitan. To all humanity. So, hindi. Ang sabi ng Allah, indeed, we have sent you, O Muhammad, as a mercy to mankind. Isipin nyo yan. Sabi dito ni Ibn Abbas, Prophet Muhammad was sent to all mankind because he was a mercy to the Muslims, to the believers, because if they follow the steps and teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they will be accepted in paradise of Allah. Because the reason or the condition that Allah subhanahu wa ta'ala will accept our good deeds depends on what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us. Meaning, whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam brought to us, what he taught to us, what he instructed to us, yung mga advice niya, so we should follow. How did he worship Allah? And we should follow the way how Prophet Muhammad worshipped Allah. It's not from our own, katang-isip. Nasabi mo, ito ang maganda. Feel na feel ko na sambahin ng Diyos na ganito. No, Prophet Muhammad was there. So kung ano tinuro niya, yun ang ifa-follow, di ba? Okay. Puntahan natin ang Yawm Ashura. Ang Yawm Ashura, mga wata, na tinawag ito na araw ng Ashura kasi ito ay nagaganap tuwing ika-10 ng araw ng unang buwan sa 12 buwan sa isang taon ng mga buwan ito ng Allah. I hope you get me. Did you get me? No need to repeat, di ba? Ganun lang yun eh. Tinawag na Ashura, Ashara, di ba? Parang Ashara. 10, Ashura. Kinuha doon dahil pang 10 araw sa buwan ng Muharram. Okay? Islamic calendar. Today is the first month of Islamic calendar. Right? Muharram. Tinawag na ito ay Ashura because 10 days sa buwan ng Muharram. Sa 12 buwan ng Allah na ito ay mismo sinabi niya sa Quran sa Suratu At-Tawbah. Verse 36. Anong sinabi ng Allah? A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dito natin makikita mismo ang Allah ang naghayag at nagsabi sa Quran nang ibig sabihin nito, ang sinabi ng Allah, katotohanan, ang bilang ng mga buwan mula sa iyong Panginoon, o Muhammad, o kayo na mga kamusliman, ay 12 buwan. Allahu Akbar. You see how Islam is a religion of talagang detalyado, kompleto. Pati yung buwan, mismo ang Allah ang nagsabi sa Quran na ang buwan mula sa iyong Panginoon, o Muhammad, kayong mga kamusliman, ay 12 buwan. Ayon sa kasulatan, kitabillah, sa kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung Quran, araw na kung saan nilikha niya ang kalangitan at mga kalupaan. We have the 7 heavens and earth. Ang kalawakan na ito, ang mundong ito, nilikha ng Allah. And then from then, ipinahayag dito na there are 12 months in a year. At dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga buwan na ito ay mayroong 4 na buwan na ito ay mga haram. Hurum. Ano yung haram o hurum? Jamu haram hurum. Ipinagbabawal. Ang alin? Tinawag ito na ashhurul hurum. Tinawag ito in Arabic, they call it ashhurul hurum li'annahu aw li'annaha muharramatun qitalun fihi. Ipinagbawal ng Allah sa mga buwan na ito ang pakikipaglaban o pakikipag-away sa kalaban ng Islam o kahit sa sinuman. Dahil ginawa itong mga sagrado, dahil ang mga gawain dito ay mga gawain na kung ikaw ay gagawa ng mga kabutihan, ay maraming mga gantimpala na ibibigay ng Allah. Right? Did I make myself clear? Yun. Pwede kayong magtanong. Ako rin, nagtanong dati. Bakit niya ito pinili? Bakit hindi kasama yung mga ibang buwan? Ano ba itong mga buwan na sinabi na arba'atu hurum? 4 months na ito ay mga haram. Una ay ang sinasabing Rajab. Okay? Tapos pangalawa ay Al-Muharram. Pangatlo ay Dhul Qa'dah. At pang-apat ay ang Dhul Uy, mga tao kayo, ha? Dhul Very good, Dhul Hijjah. Sakaki mujahid. Rajab. Ang Rajab, nandoon siya sa gitna ng 12 buwan. Look at this. The 12 months in a year, the month of Rajab is in the middle. While Muharram is the first month, nasa una. While the 2 remaining months ay nandoon siya sa last 2 months of the year. Dhul Qa'dah at Dhul Hijjah. Dito ipinagbabawal ang pakikipaglaban dahil dito ang mga gawain dito ay sagrado at maraming mga gantimpala na ibibigay ng Allah na hindi niya ipinagkaloob sa mga ibang buwan. Aside sa Ramadan? Yun nga ang question eh. Why Ramadan is not included? Di ba? Kasi kung makikita nyo, the first war in Islam was on Ramadan. Yes. Have you not come across of the Battle of the Badr? The first war in Islam? So what is that? During the month of Ramadan. Nangyari yun. So ibig sabihin sa Ramadan, nangyari ang pakikipaglaban. Pero dito, ito ipinagbawal. Ang punto, bakit pinili ng Allah ang mga to? You cannot question Allah. There's a reason behind. And there's a wisdom. What is the wisdom? What are the reasons? Allah knows the best.
What is important is we believe, we obey, and we follow. Nothing else. Dito sa mga araw sa sa Muharram, ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na sa hadith ni Ibni Abbas, there are no days that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasted many days except in the month of Muharram after Ramadan. Excluding Ramadan. That's all. That's the point. Excluding Ramadan. After Ramadan, which is Ramadan is wajib. Di ba? Wajib ang pagpaayuno doon. Pero aside from that, sa Muharram, mga sunnah, ito ay marami siyang ginawa na pag-aayuno. Sa Muharram? Yes, sa Muharram. Kaya dapat mag-ayuno tayo ayon sa kakayanin natin ng maraming mga araw dito. Ngayon, sa Dhul-Qa'dah, dito ay nagsisimula o before pa dyan sa after ng Ramadan ay Sha'ban. Di ba? After ng Ramadan is Shawwal. Mga Shawwal. After Ramadan, Shawwal, di ba yung mga determined po sa 6 days? Yes. Hindi ba? After ng Ramadan, anong sumunod? Shawwal, di ba? Okay. Yung 6 days doon, according to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whoever fast and follow 6 days after Ramadan, para niyang naikumpleto na nag-ayuno siya sa isang taon. Ang punto rito at pagpapaliwanag ng mga pantas sa dami ng biyaya, habag ng Allah na gusto niya ibigay sa kanyang mga alipin. Countless kaya ang mga blessings ng Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. If you count the blessings of your Lord to you, O Muhammad, O you mankind, you cannot count. Countless. Kasama ito sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa Dhul-Hijjah. Okay, anong Dhul-Hijjah? Di ba nandito rin yung 10 araw na ano yun? Wal fajr, walayalin ashar. Ashar, 10. Alin? Doon sa pang-10 na araw ng Dhul-Hijjah, kung saan last month yun nangyari, ang mga gawain doon ay kalugod-lugod din sa Allah. Katimbang yan. Katimbang yan sa Maranao. Ibig sabihin kaparehas niya o katimbang niya sa Tagalog. Katimbang? Hindi. Katimbang? Hindi. Tagalog. Kasama niya o kahalintulad niya. Okay? Ay para kang okay, Tagalog yun yung katimbang. Naunsa to sa Bisaya. Kaparehas. Oh, parehas ana, di ba? So ibig sabihin ay ano siya? Magkaparehas lang sila ng katulad ng isang taong nakipagdigma para sa Allah at namatay na siya ay shahid. Katumbas, hindi katimbang. Siya kiini na sa lakwa, pero nakatimbang. Saan mo nakuha ang word na katimbang? Ang alam ko ang lugar na Kalimpang. Hindi, Kalimpang. Kalumpang, sa Manila. Marikina yun sa Kalumpang. Pero Kalimpang na Maranao yun. Ibig sabihin na Mialimpang. Subhanallah, ang dami mga word, ano? So, pagpasensyahan nyo lang mga kapatid. Okay, so, ito yung mga patungkol dyan. Anyway, ang punto rito, information, additional knowledge, para dito sa mga buwan na ito na sagrado at kalugod-lugod sa Allah. Ngayon, dito sa Yawmu Ashura, ano ba ang naganap dito? Pakinggan nyo, hey, yung mga mata nyo nakasalamin pa. Anong naganap dito? Ayon sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, kalugdan nawa ng Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Ashura qabla an dhahaba ilal madinati. Ish, ma ma'na hada? What is the meaning? According to the hadith or what Aisha reported, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to fast the day of Ashura. Okay, kailan ito? Bago pa siya dumating sa Madina. Bakit? Ano ba ang nangyari? Ayon sa mga ibang mga pantas, ang mga Quraysh, mga Jahiliya, na pag-iwanan sa kanila
ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam at sa mga 10 na mga nauna pang mga propeta ay sila ay nag-aayuno sa araw ng Ashura, na one day lang yun. Ito ay wajib, pinag-uutos kay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parang ipinag-uutos niya sa sarili niya na ito ay wajib. Okay, although walang dumating na mula sa Allah na ito'y pinag-uutos. Kaya bagat naman, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived in Medina and he saw the Yahud, the Jewish people, na sila ay nag-aayuno. Kailan? Nung nag-migrate ang propeta sallallahu alaihi wasallam, wajada haula'i qauman yasumuna fi yawm Ashura. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked them, kayo na mga Hudyo, ano ang mayroon sa inyo? Bakit kayo nag-aayuno ngayon? Sabi nila, "O Muhammad, kami ay nag-aayuno dahil bilang paggunita, pagpapaalaala sa kay Musa na siya ay sugo ng Allah, na kami ay naniniwala na itong araw na ito ay naganap kung saan siya ay tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mailigtas sa kaparusahan, kapahamakan na ginawa ni Firaun sa kanya at 10 ng kanyang mga tao sa mga Bani Israel." Dito rin naganap kung saan ang dagat sa Red Sea ay nabiyag ng 12 dahil sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha natin yan yung mga past lesson natin about sa story of Prophet Musa. Okay? So ngayon, ang nangyari, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nag-aayuno kayo dahil diyan sa paggunita ninyo. Sabi nila, oo, bilang pagpapasalamat sa Allah. Dahil nakapasa na iligtas si Musa at 10 ng mga angkan ni Israel. Anong sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Nahnu awla bikum bi Musa. Kami ang mas tunay na may karapatan kay Musa kaysa sa inyo. Dahil iba sa inyo, pinapasinungalingan nyo si Propeta Musa. Ako, si Propeta Musa, kapatid ko siya bilang isang propeta, magkakapatiran kami, at kung ano yung turo niya, anong paniniwala niya, yun din ang paniniwala ko, kaya mas perpekto kami na naniniwala kay Musa kaysa sa inyo, kaya dapat ipinag-uutos ko ngayon sa mga kamusliman na kayo ay mag-ayuno sa araw na ito, sa Yawm Ashura. Ito ang tanong. Ang propeta ba, nagtanong siya sa mga Hudyo dahil hindi niya alam yun? Su'alul jahl, ibig sabihin pagtatanong na hindi niya alam? No. According to the scholars, hindi. Si Musa alayhi salatu wasalam, hada ma yusamma su'alul ma'lum. Yufidu mada at-tahalluf, ta'allufu fid din. Ito yung patanong na ito ay alam na. Patanong na alam na ni Muhammad kung bakit sila nag-aayuno sa Yawm Ashura, dahil at alam na ni Propeta Muhammad na ang Yawm Ashura maraming kaganapan na nangyari dito. So hindi nagtatanong si Propeta Muhammad dahil hindi niya alam. Nauna pa na alam na niya yun. Pero bakit niya ito itinatanong? Dahil para sabihin sa mga Hudyo na kami ring mga Muslim, Islam at mga Hudyo, Jewish, iisa lang ang paniniwala natin sa Diyos at kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Pakikipagtungo ng ugnayan, ta'alluf, para makita na ang mga Muslim, ang doktrina at paniniwala namin, halos magkaparehas lang tayo. Iisa lang. Ang problema sa inyo ay pinasinungalingan ninyo ang Allah. Sinabi ninyo ng Allah ay nagkaanak na si Uzair. Katulad ng mga Kristiyano na sinabi nila na si Isa na anak ni Maria ay anak ng Diyos. Ngunit ang gusto ipabatid dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung ano yung ugnayan ng relihiyon ng Islam sa mga nauna ito para i-correct sila at hikayatin sila. Nasabihin na magising kayo, ang totoong relihiyon itong Islam. You see the da'wah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ng propeta na yun ay pag-aayuno na yun, ay nag-aayuno pa nga siya, basta una siya kaysa sa kanila eh. So that is the explanation of the Muslim scholars regarding why the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked them. Ngayon, ang mga pantas, sinabi nila dito, sabi ng hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinag-utos ko na mag-ayuno kayo sa Yawm Ashura. Dahil bilang pagpapasalamat at paggunita natin sa Allah sa kanyang pagbigay ng tulong kay Musa at 10 ng kanyang mga kasamaan. Dahil ang pag-ayuno ay isang ritual ito sa Allah.
pag ikaw ay may problema, pag ikaw ay mayroong mga gustong hilingin sa Allah, mag-ayuno ka. Pakinggan ng Allah ay yung mga dalangin at ikaw ay ibibigay kung anong mga papatawarin ka rin sa iyong kasalanan. So ngayon, ang sabi ng propeta, mag-ayuno kayo na wag kasing tulad ng mga Hudyo na nag-aayuno sila only one day. Did you get the point? Why? Because they only fasted only one day. While we are not imitating them. Ito rin ang dapat malaman doon. Hindi si Propeta Muhammad ay nakigaya sa kanila. Then actually, una pa siyang nagpa-fasting. Ang gusto nga niya is to khalifuhum. Para ito ay hindi tayo makigaya sa kanya. Kaya sabi, sa mga Hudyo, kaya sabi niya, kung ako ay aabutan pa next year na mabubuhay pa ako, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay gagawin ko na pag-aayuno ay gagawin ko siya na 9 at saka 10. 2 days. Ibig sabihin, ang Yawmu Ashura ngayon, mga kapatid, ang Yawmu Ashura natin ngayon ay mamaya sa Saturday. 10 yun, according to the Islamic calendar. Ngayon, pwede tayong mag-ayuno ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na mag-ayuno kayo sa 9 of the day before Ashura. Kailan yun? Friday, di ba? Friday hanggang Saturday. Dalawang araw. Sabi din ng mga pantas, pwede rin na mag-ayuno ng Saturday at saka Sunday. Ang sabi ng propeta dun is the day before or the day after. Did you get the point? That is why sabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ang pag-aayuno dito ng mga pantas o ang mga kamusliman na dapat ayon sa hadith ng propeta na lahat ito ay supported at walang khilaf, apat na pwede tayong mag-ayuno. Pwedeng mag-ayuno katulad ng one day lang, katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is okay din. Inshallah may reward yun. And what is the reward of fasting the Yawmu Ashura? Yukaffiru sanatil madiyah o sanatil lati maqablaha. Ang sino mag-ayuno sa araw na ito ay papatawarin siya ng Allah sa kanyang mga kasalanan na nakalipas na isang taon. Pero sa Yawmul Arafah, which was last month, one day na nag-fasting ka ng Arafah 2 years before and after the year, di ba? Subhanallah. Lahat ito biyaya ng Allah, pagmamahal niya sa atin. Ngayon, ang punto rito, pangalawa, pwede kang mag-ayunin na the day before, which is bukas at saka sa Saturday. Pangatlo is, yes, pangatlo, yes, exactly. Pangatlo ay it's the day and after. Yun ang three categories. Ang pang-apat na categories is pwedeng Friday, Saturday, and Sunday. Yun ang nabanggit ni Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Pero yung nagsimula ngayon, gagawin niya hanggang Saturday. Walang problema. Tuloy nyo yan. 3 araw din. Yung iba gagawin pa hanggang sa Sunday. Gawin nyo yan. Bakit? Kasi nga, free tayo eh. Sa araw, sa buwan na ito, marami ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na pagpa-fasting. Kasi nagpa-fast sila ng Monday. Nag-Monday. Yes, pwede rin tuloy-tuloy yan. May nag-fast ngayon, Thursday. Lalo na yung kaya niya, healthy siya, wala siyang sakit, at katong dili ng mga tigulang na, unsa ni ba siya, kanang mahirapan sila sa pag-fasting. Which is, lahat yun ay pwede. Okay. Alam nyo ba ang isa sa mga, ayon sa mga pantas, maraming naganap dito, maraming mga kamag-anak, kapamilya, mga kaibigan, mga lahat kayo na nanonood, inshallah, kung ano yung mga nabanggit natin, lahat yun ay pwede. Mag-ayuno lang tayo rito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatamasa natin ay gantimpala mula sa ating tagapaglika. Naganap dito na pinakasikat sa nangyari sa Yawmu Ashura ay una ay noong si Musa alayhi salatu wasalam ay nakaligtas sa kaparusahan ni Firaun. Pangalawa din ay dito yung si Adam alayhi salatu wasalam. Ano yung nangyari kay Adam? Noong siya ay nagkasala at ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit, ibinaba sa lupa, mula sa langit ibinaba sa lupa dahil nagkasala sila ni Hawa. Naganap yun kailan? Sa Yawmu Ashura. Si Propeta Nuh alayhi salatu wasalam, dito rin nangyari kung saan ang kanilang kaganapan ng malaking baha na nangyari hanggat sila ay nakaligtas sa kaparusahan ng mga taong nagtatambal sa Allah, ay sila ay nailigtas dito sa
araw ng Ashura. Dito rin daw si Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam, Yusuf, ay kung saan siya ay nakalaya sa bilangguan. Subhanallah, ang dami ano. Dito rin daw nangyari sa kapanahunan ng Yawmu Ashura kung saan si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, noong siya ay sinusunog na ni Namrud at ang kanyang mga kamag-anak dahil sa kanyang pagsira sa kanilang mga Diyos-Diyosan, at nung sinisunog na siya at dumating sa kanya si Jibril, Anghel Jibril, kailangan mo ba ng tulong? Sabi niya, kung sa'yo, wala akong kailangan. Pero kung sa Allah, doon ako nangangailangan ng tulong dahil siya ang aking Panginoon at siya ang aking sandigan at siya lang ang makakapagligtas sa akin. Anong sinabi niya? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sapat na sa akin ang tulong at gabay ng Allah. Kung tutulungan ako ng Allah, anuman ang gawin ng lahat ng mga tao, wala silang magagawa. Tigib ng pananampalataya ng mga propeta at ang mga tao na tunay na naniniwala sa kaisahan ng Diyos. Panglima, ano sabi natin dito? Si Propeta Ibrahim. Okay. Tapos dito rin, panglima, naganap din dito si Ayub. Si Ayub alayhi salatu wasalam, kung saan si Propeta Ayub alayhi salatu wasalam, nawala yung kanyang mga pamilya, namatay na, at yung kanyang sakit, di ba? Nagkaroon siya ng ketong, halos hindi makagalaw, sutigira ng miyabuan, nasira na yung mga katawan niya. At dito sa kapanahunan na yon, ay siya ay ibinalik ng Allah sa kanyang dating anyo. Lumakas siya. Sino? Itong si Propeta Ayub alayhi afdalus salatu wassalam. Si Propeta Adam alayhi salatu wassalam, nung nasabi niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. At si Adan alayhi salatu wasalam ay humiling sa Allah ng kapatawaran noong sila ay nagkasala. Tignan mo ang kasalanan lang na ginawa nila. Sabi ng Allah, huwag kayo lumapit sa puno ng paraiso na yan, nandyan. At dyan sa paraiso na yan, nandyan kayo, huwag kayo lumapit sa puno na yan. Pero dahil sa kalaswaan, pagsunod kay Satanas, nilinlang si Satanas, nagsinungaling si Satanas, fazayyana lahum, at ginawa sa kanya na ito'y mabuti maski pinagbawal ng Allah. Katulad ngayon sa atin sa mundo na ito, pinagbabawal ng Allah sa atin ng paggawa ng mga haram, pag-inom, panunood ng masama, pakikinig ng mga music. Pero si Satanas, ginagawa niya ito sa atin na mabuti para doon natin na nararamdaman yung pleasure mo hanggat nakakalimutan mo na. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ano yun? Pwede isang lang sa Saturday pag hindi kaya. Oo, pwede yun. Walang problema yun. Kasi yun din ang sinabi ng mga pantas. You can only fast only one day pag hindi mo talaga kaya. Di ba? Yung mga nagtatrabaho, yung may init yung may sakit. Okay, you can do that. Pero siyempre, logically, the more you fast, the more you have reward. Di ba? Samantalahin ng lakas, samantalahin ng oras habang kaya pa. So, yun. Anong nangyari dun sa sinabi ko? Ha? Adam. Ano kay Adan? Anong sinabi ko kay Adan? Yung nalinlang siya. Nalinlang siya. Yun, si Satanas. Nililinlang tayo mga watay Satanas. Baka pisinga marwa. Wallahi, totoo yan. Alam nyo, sa dami ng oras na dapat natin i-google sa Allah, wala anong oras natin ginugugol dito. Ito ang kapahamakan ito sa buhay natin. Maraming oras tayo na ginugugol dito sa panunood ng mga walang silbi, mga ML, mga paglipad-lipad, lahat ng anong mga lumilip. Pero nakakalimutan nyo yung pagsamba sa Allah at saka pagdikar, pagbasa ng Quran, instead na pakikinig sa mga Islamic lectures. Yan. Hanggat hindi natin mamalayan, mamasakit na tayo, mamamatay na tayo, wala na tayong oras, pagsisisi bandang sa uli. Ano? May Satanas sa paraiso. Bakit may Satanas sa paraiso? Yan si Mujahid. Tanong niya, bakit daw nandoon si Satanas sa paraiso? Napaisip tuloy ako. Bakit nga ba si Satanas ay nasa paraiso? Teka lang, naalala ko rin ito eh. Nung maliit, ano ba yung tinanong niya? Kung mahal tayo ng Allah, abuya, bakit tayo nagfa-fasting? Gutom na ako. Gusto ko nang uminom. Ayun, tama. Bakit? Naalala mo yun, Jaco? Bakit tayo dito, hindi doon tayo nakatira sa malas.
Aboy, yung 1 hour na lang magba-break na. Sabi ko, bigyan kita ng 5 reals. Huwag ka lang mag-break. Malapit na. Aboy, kung mahal tayo ng Allah, bakit niya tayo pinapahirapan? Subhanallah. Maganda, no? Yung utak niya, sana yan ang ginagamit niya sa school. Nagiging first honor ka ba, Ari? upo kayo. Upo ka ng maayos. Okay. Bakit nandoon si Satanas sa paraiso? Nakapasok siya sa paraiso. Si Satanas, sandali, ayon sa mga kwento ng mga pantas, si Satanas, si Iblis, kasama siya sa mga jin na masunurin sa Allah. Lahat ng mga jin, pinarusahan at pinatay na ng mga anghel dahil nagpapatayan, dahil sila ay gumawa ng mga kasalanan. Okay? Walang natira. Ang natira, iisa lang. Sino? Si Iblis na si Satanas. Makadiyos. Malapitin sa Allah, binigyan pa ngayon ng isang susi sa paraiso eh. Ngayon, dahil sa inggit at selos niya, na hindi siya sumunod sa sinabi ng Allah na, magpatira ka, magbaw ka lang dito kay Adan, na ginawa ko si Adan sa pamamagitan ng aking kamay. Ya Iblisu, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya Iblis, ano ang dahilan para ikaw ay hindi ako sundin na ikaw ay magsujud dyan sa nilikha ko mula sa aking kamay? Kala, anong sinabi niya? Kala, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ba't ako magsusujud, magpapatira sa nilikha mo na galing sa lupa? Ako nilikha mo galing sa apoy. Yan, yan so mga tawa takabur, mga tawa hambog na ayaw nila ibaba ang sarili nila. Pag yan ay naging sipat mo yan, katangian mo yan, kasama ka sa mga angkan ni Iblis. Dapat ang Islam, sumunod ka sa Islam, maging mapagkumbaba ka, walang mataas, walang nuni, walang bughaw, ang bughaw o yelo ang kanyang, ano ba yun? Dahil lahat tayo pantay-pantay sa Allah, maliban na lamang kung sinong tunay na matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Arabo ka, tausog, Maguindanao, balik Islam, kahit sino, pag ikaw ay matakutin sa Allah, mas mahal ka niya kaysa apo ka pa ni Propeta Muhammad. Uncle nga ni Propeta Muhammad si Abu Jahal. Di ba? Mabibigyan ba niya ng pamamagitan dahil si Propeta Muhammad? Hindi niya mabibigyan. Yun yung uncle niya na hindi nag-Muslim. Subhanallah, at ang masaklap pa dito, hadith ng propeta, dumating sa kanyang isang lalaki, sabi niya, sugo ng Allah, nasaan ang aking ama? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ama ay sa impyerno. Umalis yung lalaki, umiiyak, ang sakit ng loob niya sa kanya. Tapos sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag ka mag-alala dahil ang aking ama din na si Abdullah ay doon din siya sa impyerno. Yes. You see? Tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is a hadith, proof of the hadith. Namatay na. Siyempre, hindi nga niya naabutan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ito ang tanong dito. Bakit mapapasok sa impyerno si Abdullah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi pa niya mabuti siguro makatwiran pa na pwede natin sabihin yun kung si Muhammad ay naabot niya ang tatay niya at sasabihin niya, tay, maniwala kayo sa akin, ako ang propeta, masisave ko kayo, di ba? Pero ang problema, namatay na. Ibig sabihin, hindi na dumating sa kanya yung Islam sa pagtuturi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? Logically, ito yung dapat natin itatanong. Pero bakit sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na doon siya sa impyerno? Dahil napag-alaman niya ito, dahil ito ay wahi mula sa kanyang Panginoon, dahil according to the explanations of the scholars, sinabi nila, dahil maski daw si Abdullah ay buhay pa, hindi pa rin siya maniniwala. Yun ang kanilang ijtihad. Pangalawa, dahil ang dalil din dito, tinan mo si Ibrahim alayhi salatu wasalam, propeta, Khalilullah, kaibigan ng Allah, mismo kanyang ama ayaw maniwala. Sumasamba si Azar, ang kanyang ama, doon sa mga ribulto na ginawa niya. At sinabi nga ni Ibrahim sa kanyang ama, gumagawa kayo ng mga ribulto na hindi makapagsalita, nag-aalay kayo ng mga pagkain, binibigyan ng mga perfume o ano man na binibigay niyo sa kanya. La yadurrukum wa la yanfa'ukum, hindi yan makakapagbigay sa inyo ng kabutihan at hindi yan makakasama sa inyo. Instead na ganun, maniwala sila kay Ibrahim, pinarusahan nila, sinunog nila si Ibrahim. Yun ang punto nila doon. Ano ang pinaka-climax dito, mga wata? Hindi ang tatay mo dahil alim, ustad, hindi ang tatay mo dahil propeta o anong maisisave kanya, dahil kanya-kanyang gawain tayo sa araw ng paghukom. Huwag kayo umasa. Pero kung... Ano ba yung sinabi ng Allah sa Quran, sa Suratul Maryam? Wa yawma
Ang bawat isa sa araw ng paghukom, maglalakad ang bawat isa na siya lamang. Wala. Kung anong natapos mong mujahid, yun lang yun. Kaya samantalahin natin ang buhay, oras natin dito sa mundo para sambahin ng Allah. Huwag ka umasa sa iba. Dito nga sa mundo, umaasa ka minsan sa kapatid mo, mga magulang mo. Minsan may oras din na isyada. Laging ikaw umaasa na lang. Gumawa ka rin. Di ba? Correct. Magsamba ka. Mag-ayuno ka. Pigilan mo ang sarili mo sa paggawa ng haram. Katakutan mo ang Allah. Dahil bawat isa sa atin ay lilitisin sa araw ng paghukom. Ang tanging makakatulong lang sa iyo ay ano? Ang gawain mong mabuti at paniniwala sa Allah, at of course makakamit mo yan sa pamamagitan ng tulong at habag ng Allah. Because we will enter paradise according to the illa ayyataghammadiyanallahu birahmatih. Sabi ng Propeta Muhammad, hindi rin ako makakapasok sa paraiso maliban na lamang sa ito ay habag at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ngayon, nangyari dito kay Adam, Allahu Akbar, oras na naman tayo pag-iwalay kasi nag-adhan na, mag-iikama na mga kapatid. Sorry po, napuputol na natin. Ang dami ko pang dapat sabihin dito, hindi ko pa natin nasabi. Pinakapunto doon, gusto ko dito mag-end, ano? Yung kay Musa, alayhi salatu wasalam, ito yung pinakamaganda doon na isang nangyari. Yung kay Musa, alayhi salatu wasalam, di ba nakaligtas na sila? Naligtas na sila. Ano na sila sa Red Sea, na-survive na nila, di ba? 12 tribes, yung mga angkan ni Yaqub, yung mga apo, anak ni Propeta Yusuf, kay Binhamin, kay Yusha, lahat yun, nagkakaano sila doon. Nung nailigtas na sila, kaya pala nasabi daw ni Propeta Musa na sinabi ng mga tao niya, Ya Musa, inna lamudrakun, o Musa, darating na itong si Firaun at ang kanyang mga angkan, mamamatay na tayo, or tayo ay malulunod sa dagat. Anong sinabi niya? Kalla, inna rabbi sayahdin. Sabi niya, hindi kailanman. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Katotohanan, ang aking Panginoong Allah ay ma'i. Hindi niya sinabi na ma'na. Hindi niya sinabi na ma'na. Ibig sabihin ng ma'na, ang Allah ay sa atin. Ang sinabi niya ma'i. Dahil ibig sabihin Allah is with me, not with all of us. Why? Because there are still among the people of the sons of Israel na nailigtas na ng Allah doon sa nangyari na yun. Nung nailigtas na sila pa rin ay sumamba sa mga bakar. Ano yung bakar? Yung ribulto na ginawa, yung mga alahas na galing na kinuha nila sa mga napagkuha na sa mga Israel. Tapos dumating dun si Samiri at si Musa alayhi salatu wasalam pumunta sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala para ibigay yung Taurah. Yung ibigay ng Taurah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinulat niya 10 pag-uutos. Hinawakan ni Musa na sinulat sa bato. Napakabigat nito. Bakit nakayanan ni Musa? Dahil napakalakas niya. Napakalakas niya yun. Tapos sabi ng Allah, Ya Musa, napunta ka rito, ibibigay ko sa ito, pero hindi mo alam ang mga tauhan mo na ay sila ay nagtambal na sa akin. Sabi niya, hindi pwede yun ang kapatid ko na si Harun. Sinabihan ko na pag-ingatan nila na maniwala lang sa Allah. Bumalik si Musa. Halos masuntok-suntok niya si Harun. Sabi niya, anong ginawa mo? Hindi ka nabigyan ng tiwala? Bakit nagtambal ang mga to? At doon sa bandang uli na-realize ni Musa na nasaktan niya ang kapatid niya. Sabi niya, wala rin ako magawa. Sinong kagagawa nito? Si Samiri. Sino yung Samiri? Ang ginawa ni Samiri? Itong mapanlin lang, mga taong nagsasabi ng mga propeta. Hindi pa bago yan. Nung una hanggang ngayon, mga taong nagliligaw sa mga tao, mga propeta. Anong sinabi niya? Sabi niya sa sarili niya, sabi niya dun sa mga tao, si Musa, pumunta siya sa kanyang Panginoon. Hindi niya mahanap ang Panginoon niya. Hindi pa nakabalik hanggang ngayon, 40 days na ngayon. Ito ang Panginoon natin na pupuntahan ni Musa. Hindi niya napuntahan din. Dito siya ngayon. Ito ang sambahin natin. Subhanallah. Allahu Akbar. Ginawa niya na yung mga alahas nila, ginawang baka. Yun pala, baka. Yes, tapos ginawa nilang baka, yung gold. Tapos ang ginawa nila, mayroon pa siyang yung tiyan ng baka na yun ay parang nakakalabas na may hangin. Tapos nakita ni Samiri noong si Angel Jibril nung bumaba at si Firaun. Sabi ni Firaun, nung nandoon na si Firaun, tingnan mo al-kibriya wa tagut, yung pagmamalaki na hambog ni Firaun. Sabi niya, tignan niyo aking mga angkan. Itong dagat ay nahati
Dahil sa natakot siya sa akin, kapangyarihan ko. Tino, sinungaling mapanilang. Kaya sige, dumaan na tayo. Doon, dumating na sila doon. Anong nangyari sa kanila? Sila lahat ay nalunod. Subhanallah, nailibing sa kalupaan ang lahat ng mga millions na mga tauhan ni Firaun. Si Firaun hindi tinatanggap ng dagat. Lalo siyang pinarusahan doon at nag-aapoy din ang katawan niya doon. At nung paparusahan na niya, sabi niya, Ya Musa! Ya Musa! Sasawagin niya, Ya Musa! Sabi niya ngayon. Hindi, instead na magsabi na, Ya Allah! Ang sinabi niya, Ya Musa! Musa, sasabihin ko sa iyo na ako ay naniwala ngayon sa Diyos ng mga angkan ni Israel. Pero si Jibril, nung pagsabi niya, Ya Musa, dahil para hindi marinig ni Musa at wala na marinig, sabi ng Allah, Alaan, ngayon ka ngayon maniniwala na ngayon nasaksihan mo na huli na ang lahat. Kaya, hindi daw ipinarinig yun kay Musa at nilagyan daw nito ng dust, yung bunganga ni Firaun para hindi makapagsalita. So, ang punto doon, yung mga dust na yun may nakuha at nilagay ni Samiri doon sa baka na yun. At tumutunog din at yung mga tao sumamba at nalinlang nila ang kanilang sarili. Kinuha ni Musa yung baka na yun, itinapon sa karagatan. Ano ang sinabi ngayon ni Musa alayhi salatu wasalam sa kanyang mga tao? O mga aking mga tauhan, dahil kayo la yaghfirallahu lakum, hindi kayo patatawarin ng Allah, na iligtas na kayo, nakita mismo ng inyong mga mata kung paano tayo iniligtas ng Allah sa kaparusahan ni Firaun, nakaligtas na tayo dito sa dagat na ito. Ngayon nagtambal pa kayo sa Allah, naniwala pa kayo kay Samiri, naniwala kayo dyan sa mga, kasi ang mga taong yun ang pagsubok ng Allah sa kanila na mahal nila yung mga baka. Okay, so ngayon, nung nangyari yun, sabi ng Allah, Ya Musa, ang pagtatawban ninyo ay kayo ay patayin ninyo ang inyong mga sarili. Subhanallah. Magkasala sa kapanahunan yun, patatawarin kayo ng Allah, patayin nyo ang inyong sarili. Faqtulu anfusakum, innakum zalamtum. Sabi ng Allah, patayin ninyo. Ya Musa, sabihin mo sa kanila, ang kapatawan, yes, magpapatayan sila para lang mapatawad sila ng Allah. Dito ngayon, sa kapanahunan ni Muhammad, magkasala ka. Sikreto pa na nagkasala ka, humiling ka sa Allah, patatawarin ka niya. Allahu Akbar. Sa mga kapanahunan na yun, pag nagkasala ka, alam mo yung kasalanan na ginawa mo, Mujahid, halimbawa, bukas, hindi mo pwedeng may tago. Mangangamoy na yung amoy mo na kasalanan na ginawa mo. Nagnakaw ito, nangalunya ito, pumatay ito. Wait, kapayag sukan doon sa utaw. Na sa pagmamahal ng Allah kay Propeta Muhammad SAW, magkasala ka, ikaw lang at Allah ang may alam, humiling ka sa Allah, patatawarin ka niya. Isa ang pinakamaganda rito na sinabi nung mga pantas, nung sabi ni Musa, Ya Jibril, bakit mo yung ginawa na si Firaun na hindi makapagsalita man lang, na wala akong narinig? Sabi niya, kasi ay inayaan ko na hindi makapagsalita. Baka marinig pa ng Allah na magsabi siya ng La ilaha illallah Musa, at baka maawa ang Allah sa habag niya kay Firaun. Subhanallah, ang lesson learned dito, ang Allah ay tunay na mahabagin at maawain. Sino mang gusto na siya ay magtauba sa Allah, maski sa oras na mamamatay na siya at totoong nagtauba siya sa Allah, pwede siyang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na alam mong makasalanan ka tapos magtatauba ka na bukas isang araw. No! Ngayon pa lang, ipakita mo kung gaano tayo ka-success, gaano tayo ka-sincere. Hindi success. Magiging success tayo, inshallah, sa pamamagitan ng paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. At anong nangyari? Inshallah, may mga ubang araw pa po. Maraming salamat sa inyong panonood. Kalugdan kayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang sa muli, mag-ayuno po tayo bukas isang araw o anumang sa inyo. Kung ano yung gusto natin sa pag-ayuno, nasa sa atin na yun. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa akhir da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.